Hello mga kaibigan, nung nag-open ka ba ng GCash account mo, biglaan mo na lang nakita na nabawasan yung pera mo or nawalan ka ng pera sa GCash wallet mo? Yan ay unauthorized transaction na pwede natin solusyonan or i-report kay GCash. Para magawa natin yan, pupunta tayo sa Chrome and dito isi-search natin yung GCash. And maaari din maibalik yung pera natin pero depende yan. Now dito sa may site ni GCash, itap na natin yung GCash Help Center. And here, itap natin yung chat with Gigi para makapag-proceed na tayo. And now, itatype natin dito sa may message box yung unauthorized transaction. Well, ito, nagbigay naman ng suggestions si GCash. Ito yon, I want to report a fraudulent transaction. So, itap natin yan. And here, ibibigay natin yung ating registered mobile number dun sa ating GCash account. Pero kung hindi kayo taga Pilipinas, i-include nyo din dito yung code ng country. Once na ma-type na natin yung ating number, isa-send na natin. Tap natin itong send button. And hihintayin lang natin kung ano yung kakailanganin pa ni Gigi sa ating details. So dito, ano daw ba yung nangyari? Kung meron involved na link kung saan meron nagbigay sa iyo ng link at pinapunta ka doon, ito yung piliin mo, I want to report a phishing link. Pero kung meron ka lang nakitang transaction na hindi naman ikaw yung gumawa, ito yung iselect mo. I have unauthorized transactions in my account. And di ko na kasi may explain lahat ng pagpipilian dito, pero sure naman ako na alam niyo yung pipiliin nyo. Kung meron kayong hindi alam, pwede nyo naman i-comment yan at bibigyan na lang namin ng kasagutan. So dito, kailangan muna natin maghanda ng ating valid ID and ito yung mga pwede natin gamitin. Tapos, magpipicture tayo kasama yung ating ID and kailangan din natin mag-submit ng screenshot ng ating SIM settings kung saan makikita yung registered mobile number natin sa ating account. Then, yung pinakalas naman, kung meron kayong notification na na-receive kung saan nangyari yung transaction, kailangan yung picturean yan para isend din kay GCash. Now, kung nakahanda na lahat yan, itap na natin yung yes. Now, dito, meron ibibigay si Gigi na form and kailangan natin tong sagutan. Tap na natin yung show form. And here, ilalagay lang natin dito yung full name natin, tapos yung email, and yung registered address natin, saka yung mobile number natin. Okay, so habang sinasagutan ko pa, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. Shop. Tapos, yung mobile number natin, ilagay natin dito. Then, after that, tap na natin i-send. Then, tatanungin tayo ni GCash, anong type daw ba ng GCash account yung meron tayo? Regular account, then, tayin lang natin kung ano pa itatanong. Anong transaction daw ba yung nangyari dun sa ating account? Kung hindi kayo sigurado kung ano bang transaction yung nangyari, tapos nakita nyo na lang na kulang yung balance ng inyong GCash account, pwede nyo i-check yung history ng inyong account or email. Minsan kasi nagsisend din na notification doon kapag may nangyaring transaction sa ating account. In my case, ang nakita ko doon, send yung naging transaction. Then, ito yung mga pagpipilian na under nung send na napili ko. Pero pag iba yung napili nyo, may mga pagpipilian din doon. Piliin nyo yung pinaka-best or kung ano ba talaga yung nangyari doon sa may transaction na yon. So, kailangan ma-identify nyo din po. Bank transfer. Pero don't worry dahil pareho lang din naman yung mga itatanong and yung mga kakailanganin. Almost same lang din po yung magiging process. And dito, tatanungin tayo kung kailan ba nangyari yung transaction. Kailangan lang natin mag-select dito ng date. Again, makikita nyo po yung transaction history dun sa mismong GCash account nyo or pwede rin naman sa email nyo and minsan nagsisend din sila sa ating messages. Now, tap natin i-confirm date. Tap natin return to chat.
Then, kailangan pa rin natin mag-provide ng additional details para mas maintindihan ng GCash yung ating problem. Tap natin yung show form. And here, dahil meron naman tayong transaction history, may ilalagay natin dito yung reference number, transaction time kung kailan nangyari yon, and yung recipient number or biller name nung naka-receive. Tapos, kung magkano ba yung nawawala dun sa ating GCash account. Now, after natin masagutan tong form, isasend na natin ulit kay Gigi. Then, hintayin lang natin ulit. And ano ba yung pinaka-best makakapag-describe sa nangyari bago nangyari yung fraudulent transaction? So, ito yung mga pagpipilian dito. May tumawag ba sa inyo tapos nagtanong ng GCash credentials nyo? Naka-receive ba kayo ng link? And pina-input ba sa inyo yung GCash details nyo? Marami pa dito. Or naka-receive din ba kayo ng email na link? Tapos, kinailangan nyong i-input yung GCash details nyo. Pero ang kadalasan nangyayari, nawawala yung phone or yung SIM, kaya na-hack yung account nila. Anyway, sa akin, wala naman ako na-receive na anything unusual bago nangyari tong unauthorized transaction sa account ko. So, ito yung pipiliin ko. Then, hihintayin lang natin ulit yung maging respond ni GCash. Tapos, tatanungin tayo dito kung anong brand ba yung device natin sa kung anong model. iPhone. Yan. Then, send na natin kay GCash. Tapos, yung login details ba natin may ibang nakakaalam, katulad ng family member natin, friend or colleague. Kung meron, tap nyo yes. Kung wala, no. Login ba kayo ng inyong GCash account sa inyong kakilala, family member? Yes or no lang dito? No. Tapos, anong store daw ba or merchant nakalink in GCash account nyo? Kung wala, ilagay nyo dito NA. Pero in my case, nakalink in GCash account ko sa may Shopee. And kung hindi lang sa Shopee, pwede kayong mag-add pa ng iba. Kung marami, i-add nyo lahat dito, okay? Tap natin i-send. Kung wala naman, NA. Now, ibibigay sa atin ni Gigi yung ating details and i-check lang natin kung tama ba lahat na naibigay natin. And kung hindi naman, i-tap natin yung no para pwede pa natin mabago, okay? Pero kung everything is accurate na, tap na natin yung yes. Then, sasabihin sa atin dito ni Gigi na naipadala na yung ating details or report sa kanilang team. And sisikapin nila na makapagbigay agad ng respond regarding dito sa ating issue. Pero in the meantime, kailangan muna natin magbigay ng ating valid ID, selfie, kasama yung valid ID natin, saka yung screenshot nga ng settings ng cellphone natin kung saan makikita yung ating mobile number na nakaregistered sa ating GCash account. Tapos, yung notification kung saan na-receive natin yung nangyaring unauthorized transaction. Pwede tayong mag-send sa loob mismo na ating GCash app. Tap lang natin doon yung help center. Pero dito, in my case, dito na rin ako mag-send. Tapos, maghihintay na lang tayo ng kasagutan ni GCash sa ating email. Kaya naman paki-monitor na lang yung email nyo dahil doon sila mag-send ng sagot nila regarding dito sa ating problem. Pero kung meron pa rin kayong katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa ating comment section. See you around, kaibigan. Bye!